Ako si Yana, taga San Ildefonso, Bulacan ako. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa aming dalawa ng kaibigan ko noong 2019. Isang gabi, nag-sleepover ako sa bahay nila nito. Magkalapit lang kasi ang bahay namin eh. Lagi talaga ako natutulog sa kanila dahil wala ako laging kasama sa bahay namin. Kasi nagtatrabaho yung papa ko, tapos yung kuya ko naman laging wala sa bahay namin. Kaya ng gabing to, naisipan ko makitulog sa kanila. Magkatabi kaming dalawa sa kwarto niya. Tapos yung lolo niya sa may sala natutulog. At yung kuya niya naman, nasa kabilang kwarto kasama yung daddy at mama niya. Naging maayos naman ang lahat bago kami matulog pero mga bandang 3:00 ng madaling araw, naalipungatan ako. Tapos napansin ko na wala na yung kaibigan ko sa tabi ko. Kaya tumingin ako sa buong paligid ng kwarto. Kung nandun siya pero wala na siya dun. Kaya lumabas ako ng kwarto niya at sobrang dilim na ng bahay nila nito. Sinubukan ko siyang hanapin sa may CR pero wala naman ako nakita. Pagpunta ko sa may bandang sala nila, nakita ko siya nakatabi niya na yung lolo niya. Susubukan ko sana siyang gisingin ng mga oras na to pero di ko na lang tinuloy dahil baka magising ko rin yung lolo niya. Ang ginawa ko na lang nito ay lumabas ako ng bahay nila at umuwi ako sa bahay namin. Kahit madaling araw na. Dahil ayoko din magstay at matulog sa kwarto niya nang ako lang mag-isa. Naging okay naman ang pagtulog ko ulit sa bahay namin. Pero kinabukasan, nagpunta ako sa bahay nila para ikwento yung nangyari kung bakit ako umuwi. Pero kinilabutan ako sa kinuwento niya sa akin. Paggising niya rin daw, wala raw ako sa tabi niya. Hinanap niya rin daw ako pero hindi niya raw ako nakita. Kaya ang ginawa niya, tumabi na lang daw siya sa lolo niya. Napansin niya rin daw na hindi nakalak ang pinto nila. Kaya inisip niya na baka raw umuwi na ako. Pero sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya na siya ang unang nawala at alam ko sa sarili ko na isang beses lang ako nagising ng gabing yun. At kitang-kita ko na nawala siya sa tabi ko. Pareho kaming natakot sa nangyaring to. Hanggang ngayong 2024, hindi pa din namin maintindihan ang nangyari sa amin. Hindi namin alam kung napaglaruan ba kaming dalawa ng kung anong elemento. Ako si Kirin. May kwento ako tungkol sa husband at sa baby ko. Kapapanganak ko pa lang nito. Wala pang 1 buwan ang baby namin ng araw na to. Siyempre pag ganitong sitwasyon, puyatan talaga kami ng husband ko sa pag-aalaga sa kanya. Agent ang asawa ko sa isang company. Taga-deliver ng orders kaya buong maghapon siya nagmumotor. Nanganak nga pala ako through cesarean section at medyo makirot pa ang sugat ko dahil sa tahi. Isang gabi, 2:00 na ng madaling araw nito, napagpasyahan ng husband ko na ihele at padidehin ng baby namin dahil umiiyak na kasi nagugutom na siya. Ako naman umidlip para makabawi ng tulog. Pagkatapos niyang padidehin si baby sa bote, itinabi niya sa higaan ko ulit si baby. Ginawa niya to kasi naaawa na siya sa akin dahil sobrang puyat na ako at masakit pa ang sugat ko. Kaya tinutulungan niya muna ako sa gabi para mag-alaga sa anak namin. Tapos makalipas ang ilang minuto, naalipungatan ako at tinignan ko siya kung anong ginagawa niya. Tapos nakita ko siyang meron siyang hawak na puting tela na parang may hinihele na baby. Tinanong ko siya ng, "Anong ginagawa mo? Dapat natutulog ka na, ba't nakatayo ka pa rin dyan?" "Hinihele ko yung baby natin oh. Kanina pa siya umiiyak eh." "Anong sinasabi mo? Nandito sa tabi ko si baby. Nilapag mo na siya, di ba?" Pagtingin niya sa akin, para siyang naalipungatan dahil nakita niya yung baby namin nakatabi ko. At pagtingin niya ulit sa puting tela na hawak niya, walang baby dun sa loob ng puting tela na hele-hele niya. Bigla siyang natakot dahil akala niya nananaginip lang siya pero sigurado raw siya na may baby daw siyang hawak habang naghihele ng gabing yun. Kaya dahil sa pangyayaring to, nagdesisyon kami magpatingin sa mananawas. Tapos ang sabi sa amin ng mananawas, may nakapasok daw na elemento sa bahay namin na hindi matukoy kung ano. Maaari raw espiritu o kaya yung nandadayang elemento. Maaaring nanggagaling daw yun sa likod ng bahay namin dahil ang likod ng bahay namin ay isang sementeryo. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ko, pero nangyari ang kwentong to noong first year college ako, taong 2019. Tubong del Gallego, Camarines Sur nga pala ako. Noong October 2019, nagpa-practice kami ng cheer dance kasi malapit na yung intrams namin. Kalimitan 8 or 9 PM na yung call time namin dahil mga college students kami. At ito yung mga oras na halos tapos ng klase ng iba. Iba-iba yung lugar na pinagpa-practicean namin kasi minsan ginagamit yung plaza. At isa pa, ayaw din yung trainer namin doon kasi may kita nga daw yung mga steps namin ng mga kalaban namin. Kaya isang araw, sinubukan nilang magpaalam sa principal ng Del Gallego National High School na kung pwede sa school nila kami mag-practice. Umayag naman yung principal nila. Ilang araw na kami nagpa-practice doon bago mangyari ito. Nung una okay pa naman ang lahat. Hanggang isang araw, sabi sa amin ng trainer namin ay mag-formation na kami kasi magna 9:30 PM na. Nung naka-formation na kami, biglang sumigaw yung kaibigan ko at napaupo siya tapos tinakpan niya yung mata niya habang umiiyak. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Tapos tumabi kami sa kanya at inalalayan siya. Pero iyak pa rin siya ng iyak, ayaw niyang tumayo. Ayaw niya rin alisin yung pagkakatakip ng kamay niya sa mata niya. Tapos sabi ng trainer namin tumahimik daw muna kami para matigil ang komosyon namin. Maya-maya,
Kumalma na siya tapos dito na siya nagsimulang magkwento. Ang sabi niya, may babae raw na gustong sumakay sa likod niya o parang gustong sumapi sa kanya. Galit na galit daw yun sa amin kasi sobrang ingay daw namin gabi-gabi. Bago pa pala kami magsimula mag-practice doon, may nakikita na siyang babaeng nakaitim sa taas ng building na nakatingin daw sa amin. Pero hindi niya raw nakikita yung mukha nun. Tapos yung oras na gusto na raw siyang saniban ng babae, sinusubukan niya raw abutin yung isa ko pang kaibigan na nasa unahan niya. Pero hindi niya raw magawa kasi parang pinipigilan siya ng babaeng yun. Kaya hindi raw siya nakapagpigil. At yun na raw yung oras na nakita namin siyang sumigaw na nakaupo habang umiiyak. Dahil sa sobrang takot namin, pinauwi na kami ng trainer namin. Pero hindi pa rito nagtatapos. Binalikan siya ng babaeng yun at bigla na lang siyang napaupo ulit. Kasi raw sinasaktan na siya ng babaeng yun. Hanggang iyak siya ng iyak tapos sorry siya ng sorry. Hindi na raw siya makagalaw kasi parang pinapalo siya. Ang ginawa namin, pinalibutan namin siya tapos dasal kami ng dasal hanggang unti-unti na siyang naging maayos. Sinamahan na rin namin siya pauwi hanggang sa kanila. Dahil baka sundan at saktan siya ulit ng babaeng nagampala namin. Ako si Dea, taga City of Naga, Cebu ako. Ang kwento ko ay tungkol sa bahay ng lola ko. Maraming nakapagsabi na yung bahay ng lola ko. Parati daw may nagpapakitang iba't ibang elemento o espiritu. Ito yung karanasan ko nung 10 taong gulang pa lang ako. Hindi ko kasi talaga ito makakalimutan eh. 3 yung kwarto sa bahay ni lola. Ang 2 kwarto nasa may bandang sala namin. At yung kwarto sa may bandang kusina ay ginawa ng bodega. Ako na lang pala ang kasama ni lola kasi patay na ang lolo ko. Anak lang ako sa labas at ako yung unang apo nila. At meron kaming paupahan na maliliit na bahay na katabi rin ng bahay ni lola. Isang gabi, wala kami sa Cebu ng araw na nangyari ito. Kasi nagpunta kami sa may Iligan City ng lola ko. Nandun kasi nakatira yung bunsong anak niya. Taga doon kasi sa Iligan yung napangasawa. Kaya bumisita kami doon ng 1 linggo. Sa pang-5 araw namin sa Iligan, nag-chat at nag-text sa amin yung mga nangungupahan sa katabing bahay namin. Ang sabi, meron daw mga nag-akit bahay kagabi sa bahay ni lola. Pero hindi daw natuloy yung gagawin nilang masamang pakay sa pagloob sa bahay. Tapos nakita na lang daw na nagkulong yung mga akit bahay sa CR doon sa may bakuran. Habang binabantayan at tinatahulan sila ng 7 aso namin. At ang mga nakakita sa kanila, yung mga taong nangungupahan sa pinapaupahan naming bahay. Tumawag daw sila kagad ng pulis. Ayon sa salaysay na nakuha ng mga pulis sa 5 akit bahay, parati raw nilang tinitignan yung bahay namin. 3 araw na raw nilang minamanmanan to. Hanggang sa ika-4 na araw, doon na nila inakit yung bahay namin. Kasi dito na raw sila nakakuha ng pagkakataon dahil walang tao sa bahay. At sobrang tahimik na nga raw sa loob ng bahay. Pero nung nakaakyat at nakapasok na raw sila sa bakuran namin, may animoy kakaiba raw na nangyari. Bigla daw nagkatao sa loob ng bahay. Para daw may nagsasayawan at may nagkakantahan. Bigla raw parami ng parami yung naririnig at nakikita nilang mga tao sa loob nito. Bigla raw nagliwanag ng sobrang yung bahay namin. At maya-maya pa raw, nakikita na nila yung mga tao sa loob. Mga iba't ibang nilalang at spirito raw yun. Suot daw ang mga lumang kasuotan. At kaya raw sila nagtago sa CR namin. Kasi nakakita raw sila ng tren na papalapit sa kanila. Hindi raw nila alam paano nangyari to. Nagmistulang napunta raw sila sa kakaibang mundo. Nung nakita raw sila ng pulis, nakatulala at nakatakip na yung mga kamay nila sa tenga nila. Hanggang sa ngayon nakakulong pa rin sila dahil marami na raw silang nagawang krimen. Ito yung pag-amin nila na hindi mapaniwalaan ng mga pulis. Dahil imposible naman daw yung salaysay nila. Pero ang pinagtataka nila, bakit sila parang nagmistulang mga bata na takot sa nakita nila? Hindi man mapaniwalaan to ng iba, pero naniniwala ako rito. Nandito sila, may kasama tayong ibang nilalang sa mundong to. Ako si Roslyn. Meron akong karanasan sa unang bahay namin sa Tondo, Manila. Buntis ang mama ko at kabuanan niya na nito. Isang gabi, habang natutulog kaming lahat, yung mama ko, mayat maya yung gising sa akin kasi kinakabahan daw siya. Kasi parang may ingay daw siyang naririnig sa baba namin. Nasa 2nd floor kasi kami natutulog. Pero binaliwala ko lang yun ng una. Kasi mamaya baka mga aso lang o kapitbahay namin na dumadaan. Kasi sa tuwing ginigising niya ako, wala naman akong naririnig. Pero sa pangalawang gising niya sa akin, dito ko na naramdaman yung kaba ng mama ko. Kasi rinig na sa boses niya yung takot at kaba niya. Pero hinayaan ko pa rin to. Dahil baka may naririnig lang siyang kapitbahay namin na kung anong ginagawa sa labas. Sa pangatlong gising sa akin ni mama, bumangon na ako. Kasi hindi na talaga mapakali si mama. Tas ang sabi niya, lumipat daw kami sa bahay ng ninang ko. Medyo malayo pa yun sa amin at bandang 2:00 na madaling araw nito. Pero pumayag pa rin ako, kaya dahan-dahan na kaming bumangon. Tapos pagbaba namin, laking gulat namin dahil nakabukas na yung pintuan ng sala ng bahay namin. At yung gate namin nakabukas na rin. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil bago kami umakyat, sinasarado namin ng maigi yung gate saka yung pintuan namin. Kasi ng panahon na to, nakadestino yung papa ko sa may Batangas. Kaya kami lang ni mama ang tao sa bahay. Kaya sinisigurado namin na laging nakasarado ang lahat. Pero ang nakakapagtaka, walang ni isa sa gamit namin ang nawala. Kaya naisipan namin ni mama na ipatawas ang pangyayaring to. Sabi sa amin ng mananawas, may 2 lalaking pumasok sa bahay namin. Tapos pag-akyat daw nila sa 2nd floor kung saan kami natutulog ni mama, animoy wala raw silang nakitang tao.
Sinabihan ko kagad yung mananawas na nandun kami ni Mama ng gabing yun. Imposibleng hindi kami nakita ng dalawang lalaking pumasok sa bahay namin. Ang sagot sa akin ng mananawas, may humarang daw sa kanila sa taas namin. Isang babaeng nakaputi ang kasuotan. Para bang tinakpan daw kami para hindi kami makita ng dalawang lalaking nag-akit bahay sa amin. At ito rin daw ang dahilan kung bakit naiwan ang bahay namin na wala silang kinuha. Dahil sa takot nila sa babaeng nakaputing nagprotekta sa amin.